Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At eto nga mga kababayan, kapapasok lang. Nako po, matindi to. VP Sara pumalag, nagulantang sa biglang utos ng PNP chief. Nako. Yan mga kababayan ang ating alamin mula po rito kay News PH. Nasa description po ang full video link ng video ito. Subscribe na po kayo. At kung bago ka pa lang at dito po napag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated po kayo sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At eto na nga mga kababayan, bago po natin simulan panoorin at bigyan ng komento ang video ito, eto po no, i-share ko lang po itong balitang ito. Eto, si ano pala, si General Romel Francisco Marbel, yan Marbel. Yung PNP chief mga kababayan, yung nagtanggal sa PNP escort, police escort ni VP Sara. Yung security niyang mga police, no? Ito po yung sabi, mga karibin natin. Ito, yung security ng Vice President sa amin. It's under the Presidential Security Command. Nako, yan pala mga kababayan. And what we are doing right now, especially sa NCR, sabi niya, na kulang ang tao. Kulang daw yung tao nila, mga kababayan. Nagbawas po kami ng mga tao na hindi naman nila kailangan. Kinuha po dahil hindi kailangan niya. Hindi naman mahalaga ang buhay ng isang vice president, mga kababayan. Diba? Kaya hindi kailangan. Eto pa. Tingnan nyo yung mga pulis namin, especially kahapon. Kahapon lang naman pala mga kababayan. Hirap na hirap. And these people can't work anymore. Aba, mag-resign na po kayo. Kung hindi nyo na po kaya magtrabaho, di ba? Puyat na puyat sila. Kawawa naman. Kawawa naman po yung mga pulis natin. Aba, di ba mga kababayan, may duty lang po yan sila eh. Yung mga pulis, di ba, naka-duty lang yan or, di ba? Yung mga pulis dito sa amin, umuwi naman pag tapos na yung duty nila. Bakit sila napupuyat? Baka may ginagawang iba. Joke lang mga karabin natin na. Sino pa ang papalit sa kanila? Sino ba yung papalit? Bakit nagurgur ba yung mga kapulisan at hindi na pwede silang bumalik bukas? Yan po ang statement coming from General Romel Marbel, mga kababayan, PNP chief, no, ng administrasyong ito. Ito po ang sinasabi kong napahiya siya. Dito po sa naging komento ni Sir Jay Sonsa. Ano po ang sabi dito? The solution is simple. Patrolman, general po to, general, hindi po patrolman. Patrolman Marbel, sabi niya po. Pull out the 3 battalion of police personnel you sent to bully and harass the missionaries of the Kingdom of Jesus Christ. Oo nga no, mga karibin natin Di ba ang dami po nilang pinadala? Diyan sa Davao City. Doon sana sa pag-aaresto nila kay Pastor Apollo Kibuloy. Nako. You should also include the personnel acting as your private army. Ako, may private army pala. You sent to the imaginary checkpoint around the places of worship of the KOJC. So yun mga kababayan, nasaan po ang hustisya dito? Nasaan po ang hustisya? Kukunin nyo po yung security ni Vice President Sara Duterte
Yan mga kababayan, kukunin po nila yung security ni BP Sara. Pero dahil sinasabi nilang kulang po sila ng tauhan. Pero dito po sa Davao City, nagpadala po sila ng napakaraming kapulisan. Di ba? Nakakatuwa lang mga kababayan, no? Kasi po yung si Vice President Sara Duterte, no? Binoto po ito ng taong bayan eh. May mandato po ito, di ba? At saka napakataas po ng tiwala ng taong bayan kay Vice President Sara Duterte. Makikita po yan sa mga survey. Bakit yun naman po gaganituin, di ba? Oh. Hindi ba mahalaga ang buhay ng isang vice presidente ng ating bansa? We're in. Mas mataas pa po ang trust rating ng ating Vice President Sara Duterte kaysa po sa kay PBBM, di ba? Oh, sino po ang well anyway, dapat naman talagang protektahan ng Pangulo, pero tingnan nyo kung sinong pinagkakatiwalaan ng taong bayan na dapat sana ninyong protektahan. Well anyway, mga karibin natin, sa video pong ito sasagutin ni BP Sara, no? Yung mga kung bakit okay lang, 'di ba? Sabi niya okay lang kahit tanggalin niyo 'yan. Well, ito mga kababayan, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Eto na po. Upang makapaghatid tayo ng serbisyo sa ating mga kababayan, lalong-lalo na sa Sara, kinumpirmang tinanggalan ang 75 police security escort, no, sa kanyang pag-ikot-ikot dito sa buong Pilipinas. Okay, ito po ang pahayag ni Vice President Sara Duterte para malinaw na po yung mga katanungan ninyo. I confirm that on July 22, 2024, an order was issued by the Chief of the Philippine National Police relieving all of the 75 PNP police and security group personnel that were previously assigned for my protection. So meron pong 75 dati na naka-assign kay BP Sara. Hindi po yan, no? Ililinaw ko lang, 75 po yan, kabuuan. Hindi po yan kada may lakad si BP Sara, 75 yung nakasunod sa kanya. Pwedeng nakakalat po yan, yung 75 na yan, sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Ganyan yung paliwanag niyan eh. Tapos, pag napunta siya ron, nasa region na ganyan, may sasalubong na sa kanya mga pulis doon, etc. Okay? May nagtatanong kanina, iba pa ba yan doon sa Vice Presidential Security Group? Iba po to. Ito po police. Yung sa BP Security Group, na pagkakalam ko, pinasok na uli sa Presidential Security Group, sundalo naman po yun. Okay? Ito po, police. Tuloy natin. I want to assure the public that this order will not affect my work in the Office of the Vice President. Tuloy-tuloy pa rin ang ating trabaho upang makapaghatid tayo ng serbisyo sa ating mga kababayan, lalong-lalo na sa mga liblib o undeserved communities sa ating bansa. I do hope, however, that with this latest directive, the Chief PNP will hear less cries from the people regarding the proliferation of drugs in the country and that even fewer shall fall victim to various criminal activities. Okay. No? So yan po yung pahayag ni Vice President Sara Duterte. May banat pa siya, no? Total tinatanggalan niyo ako dahil lang sinasabi niyo ay kulang yung police force. Sana hindi ko na marinig na nagbalik na uli yung mga droga sa kani-kaning komunidad at yung paglaganap ng krimen uli sa Pilipinas. Yun yung hamon niya, no? Okay. So eto talaga, kung ako si BBM, maiinis ako, talagang manggagalaitin ako. Bakit? Pagpalagay na natin, di ba? Alam na natin yan, hindi na tayo good. Hindi na good si BP Sara Duterte at si BBM. Wala na talaga, no? Wala na talaga. Okay. Ngayon, moment ni alam niyo yun, moment sana to moment sana to ni BBM, di ba? Sona eh. Dapat ang pinag-uusapan, Sona, BBM, Pogo. Di ba? Moment niya eh. Ang ginastosan, pagkain pa lang 20 million, di ba? Ito po ang pinakatanging araw na siya naman sana yung sentro. Siya dapat yung sentro ng balita eh. Alam mo sa Twitter ngayon, yung mga sinabi, paliwanag ni BP Sara, yung laman ng Twitter. Maski lahat ng dyaryo.
Meski lahat ng ano. Kung ako kay BBM, talagang magagalit ako sa mga ano ko eh. Sa kung sino man ang nakaisip. May hinala tayo kung sino yung nag-isip niyan eh, di ba? Alam mo yun, moment ko to eh. Bakit binigyan nyo na naman ng chance na makapag-moment si BP Sara? Doon pa lang tuwan-tuwa na ako eh. Kasi, ang gastos ng ginawa para once a year na lang ako magkakaroon ng moment. No? Na ako yung magiging sentro ng balita. Yung mga sinabi ko, ang hihimay-himayin. Yung mga sinabi ko sana ang, di ba? Sa totoo lang. Pero sa totoo lang, Sir Badong Oratiles, no? I think magpapasalamat pa si President Bongbong Marcos Jr. dito kay BP Sara. Kasi hindi napansin yung mga kapalpakan na sinasabi niya doon sa SONA because of this statement of BP Sara. Diba? Siguro ko tuwang-tuwa pa ito kasi agad-agad na nakalimutan ng taong bayan kung ano yung pinagsasabi niya kahit hindi naman talaga nakinig yung taong bayan. Diba? Kahit naman mga kabayan, wala naman tayong narinig na nangyari. Lahat pangarap na naman. Yun yung sabi ng iba, pangarap lang pala eh. Kaya yan, eto, opinion ko lang po ito at maaaring masaya pa or natutuwa pa si President Bongbong Marcos Jr. dito sa ginawa ni BP Sara na na-divert yung attention ng mga media, no, ng taong bayan kay BP Sara instead po doon sa mga sinabi at pinangako niya sa SONA. Di ba? Sa totoo lang, yung sinabi ni Sara Duterte kung bakit hindi siya atin, hindi napansin, di ba? Alam na natin yung purpose ni Sara Duterte pero hindi nakaagaw ng moment. Kasi syempre, kahit ako interesado ko, ano yung sasabihin ni BBM? Alam niyo yun, yung nagmo-moment ka, biglang may aagaw ng moment mo dahil binigyan nyo ng chance si BP Sara. Ngayon, ang laman na naman ng balita, walang ka-effort. Tinanggalan nyo ng security, police security. Yung Duterte ba ay mananahimik? Hindi naman mananahimik eh. Pero tatama lang natin, may security pa rin po siya. Wala na lang ang police. Militar na lang po yung Office of the Presidential Security Group. Yun na po ang magsisecure kay BP Sara. Pero kahit pa mga kababayan, di ba? Ano naman, yun lang ang rason nila. Kulang sila sa tao. Kaya tatanggalan nila ng PNP security si BP Sara. Bakit? No, eto na lang. Bakit nung hindi pa tumiwalag si BP Sara sa pamunuan ninyo? Yan hindi nyo tinanggalan. Ibig sabihin lang mga kababayan, talagang rumeresbak ito. Gumaganti ito, sinisikil ang mga Duterte. Kumbaga, di ba? Pinapakita nilang ako ang powerful ngayon. Ako ang makapangyarihan ngayon. Kaya wala kang magagawa kung sabihin kong tatanggalan kita ng mga police security. Di ba? Yun lang po yun eh. Gusto niyang ipakita sa taong bayan na makapangyarihan po sila. See that, mga kababayan? Yun po kasi yung napipil ko eh. Ewan ko sa inyo. Diba? Kung ano po ang napipil nyo, wala po akong magagawa. Diba? May sarili naman tayong pag-iisip. Yan po ang palagi kong sinasabi dito, Hindi ko po kayo ini-impluwensyahan, no? Kung ano man pong opinion nyo, wala akong pakialam kasi sarili nyo naman pag-iisip yan. Ang akin lang, mga kababayan, no? Wag naman masyadong halata. Diba? Dahil tumiwalag na at nagsasalita na ngayon against sa inyo at pumapabor na sa taong bayan yung mga sinasabi. Tatanggalan nyo na agad? Well, anyway, mga karibin natin, alam ko may umiikot din sa mga utak ninyo ngayon. I-comment na lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong pong opinion patungkol po sa video ito. Right? Maraming salamat po.